Ito na mga kababayan, isang malungkot po na balita para po sa mga DDS dahil isang kapwa nila DDS ang base sa mga post online na nakita ko parang pinuntahan po ng PNP sa kanyang bahay at tinignan po ang kanyang mga gadget. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga post na nakita natin online. Kung kilala niyo po si Jun Abines, no? Sabi dito sa post niya, "Dear friends, when PNP CIDG invaded my home and confiscated my cellphone, they tried to download and probe my cellphone for 3 hours on site." So yan, pwede nyo pong i-continue yung pagbabasa, no? And pwede nyo makita sa account niya. And then, sabi pa dito ni Benji Contreras, yung post na dito, si Major General Nicolas Torre III, pakisama sa inyong kakasuhan si Jason Sa at Mr. Real Talker na nag-post din ng, ayan, basahin niyo po yung post ni Benji Contreras. So, sa pagkakaalala ko, mga kababayan, si Jun Abines po yung nag-post ng picture, no? Picture na kahawig ni General Torre na nasa ospital at pinakalat daw di umano, no? Na merong health condition or nasa hospital si General Torre. Yan po yung post. At kung maalala nyo po, si Jun Abines din po ang nag-post nung ito, papakita ko sa inyo. Nakalagay dyan sa caption niya, "The greatest robbery ever caught on camera." Makikita natin dyan yung picture ni President Marcos Jr. at saka yung yan, kasama niya si yung kanyang cousin, si Speaker Martin Romualdez. At yung post na iyan ay natagpo partly false. So, ibig sabihin may part ng post na yan ay hindi totoo. False, reviewed by third-party fact-checkers, no? So, ayan mga kababayan, yan po ay na-share na mahigit 170,000. Imagine mga kababayan. I think mga 30 plus million Pilipino ang nakakita niyan. Natag nga po, partly false po yung kanyang content. Nung binrowse ko po ang mga post ni Jun Abines, back in February 7, nagtry siyang mag-deactivate. Sabi niya dito, "Why can't I deactivate? Done the whole process 3 times but still on." Prior to that, January 23, nag-try din siyang mag-deactivate. "This account will be deactivated within today. Thank you." Ayan mga kababayan, ano? So mukhang ina-address po ng otoridad ang mga naging post ni Jun Abines, no? Active pa rin yung kanyang Facebook account, pwede nyo tignan hanggang ngayon. Last time I check, active pa din. Pero talagang mukhang walang sasantuhin si General Torre. Kahit sino pa yan, ano? Mapapastor pa yan, mapadating presidente, or mapa-content creator, no? Kilalang DDS content creator. Talagang sinasampahan niya ng kaso, no? At talagang namang hinahanap niya, no? Maalala natin, hinahanap niya si Pastor Kibuloy. So, mga kababayan, ano? Talagang maging maingat po tayo pagdating sa mga post natin online. Hindi porket may freedom of speech tayo, hindi na po tayo magiging responsable at considerate, no? Kahit ako pong vlogger ako, tinitignan ko mabuti kung kaya ko bang panindigan, kung kaya kong depensahan ang pinopost ko online, ano? Kaya, yung mga tao nagtataka dun sa TRICOM about fake news, no? Bakit daw puro DDS ang pinatawag? Parang 2 o 3 lang yata ang hindi DDS, no? Kayo na lang po ang sumagot sa tanong na kung bakit puro DDS ang pinatawag. And kayo na rin po ang sumagot sa tanong na kung bakit hindi naman sila nagsisipot, no? Kung bakit pumunta sila sa Supreme Court. And sabi nga, kung walang kinakatakutan, bakit hindi harapin? Nevertheless, hindi man kayo sumipot sa TRICOM hearing, kung meron kayong ginawang labag sa batas, hahabulin kayo ng otoridad at ng korte, no? Hindi kayo makakatakas dyan. Kaya dapat po talaga maging maingat po tayo sa sinasabi natin online. So, apektado dito ang pamilya ni General Torre, pati si General Torre. Kaso, yung mama, siya yung tipo ng tao na hindi kayo sasantuhin at hindi kayo pababayaan or palalampasin, pananagutin niya kayo. So, yung ginagawa po ni General Torre na pinapanagot niya yung mga taong dapat panagutin, ano pong mensahe ang sinasabi nito sa ating mga Pilipino? Para po sa akin, ang mensahe is, hindi kayo uubra. Na hindi porket may freedom of speech tayo na nasa konstitusyon, no? Inaalaw tayo ng konstitusyon, hindi ibig sabihin nun, hindi na natin lilimitahan ang ating sarili, no? Freedom of speech is not absolute. At ito ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan kapag ikaw ay nakabangga o nakasagasa naman ng karapatan ng ibang tao. Hindi lahat ng karapatan nating mga Pilipino ay unlimited, no? Limitado ito, lalo na kung ito ay nakakalabag na sa karapatan ng ibang tao, no? So, kaya kailangan maging responsable, maging maingat, at kung ikaw naman ay makakagawa ng mali, dapat harapin mo at panagutan mo. Ganun lang kasimple yun, ano? Wala po tayong dapat ikatakot sa ating pagsasalita, pero maging maingat at hindi sobra-sobra, hindi abusive, no? Hindi yung tipong mali na yung sinasabi mo at malayo na sa katotohanan, nagkakalat ka na ng malisyosong post,
hindi ka pa rin papanagutin, hindi ka pa rin haharangin. Mali yun. Dapat hindi po ganun ang thinking. Every time po tayo magsasalita sa social media or magpo-post, maging maingat, responsable, and considerate, no? Siguraduhin walang nalalabag ng karapatan ng ibang tao. Bago po matapos ang video na ito, maging responsable po tayo sa kahit anong bagay na ginagawa natin, ano? At maging handa tayong managot kung tayo ay nagkamali. Salamat po sa panonood. Sana po yung malike ng video natin at mag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.